Physically and emotionally healthier daw ngayon si Asia's multimedia star Alden Richards. Kabilang sa mga pinagkakaabalahan niya ang upcoming documentary na tatalakay sa mga problema ng sektor ng edukasyon sa bansa. Narito ang aking chika. Kapansin-pansing mas fit na ngayon si Alden Richards sa pagpapatuloy niya ng kanyang favorite pastime na biking and running. Nagbalik na nga raw ang kanyang ideal at healthy weight. Pero more than just weight loss, mas naging healthy na rin ang kanyang approach sa maraming bagay. Ako siguro yung approach ko is not about weight loss. Now that I'm 34, my perspective in life is changing as well. It evolves as well. So, iba ko na tingnan yung buhay. Kumbaga, parang for me to be available to the people I care about, I have to take care of myself. Simulan ko na rin ulit yung pagbalik sa gym for workouts. But it's really more of self-care for me to be available to my loved ones. Hindi man daw madali sa umpisa, pero naging dedicated si Alden in the last 3 months. Hindi lang siya about what I eat, what I do. It's also what I think, what I consume, so of course what I consume in terms of intellect, like yung mga pinapanood ko, iba na yung preference ko ngayon. It's a holistic shift basically. Marami ring humanga kay Alden sa paggawa niya ng kanyang kauna-unahang documentary sa GMA Public Affairs na Rebuilding Broken Rooms. Nakakaawa yung mga bata na gustong matuto, mas pinipili na lang nilang mag-survive kaysa mag-aral. Wala namang Tatalakayin studyhan dito dito. ang problema sa congested classrooms na nakakaapekto sa literacy rate ng mga Pinoy. And I saw personally the conditions. Pag tinatanong ko yung mga bata, bakit pag tinatanong ko yung mga guro, normal to sa kanila. Makeshift classrooms, dikit-dikit, sobrang init. Yung standard ratio ng 1:35, meaning one classroom is to 35 students. Bakit merong classrooms na 1:145, 1:75? Bakit tayo umaabot sa ganun? To think this year nag-allocate po ang government ng 1 trillion pesos for education last February. Mapapanood ang dokumentaryo sa susunod na Sabado, August 8.